Ulitin ko lang po, nililinaw ko lang po. Ang tanong niyo po, ano po ba ang benepisyo matatanggap ninyo mga senior citizen? Ako po. Oo nga, at ito na ilapit na sa amin doon dahil may problema. Hindi lamang sa galing po kayo sa education at yung mga iba dito, ganun din yata ang problema. Una-una, hindi namin maunawaan kung bakit hanggang ngayon yung retirement benefits ng ating mga senior citizens ay ayaw pa i-release. At kaya yung paliwanag natin sa kanila na ito kinakailangan, kailangan ng ating mga senior citizens. Pero ating sa mga relocation naman ang problema dahil ang naging komisiya, kung maalala ninyo, kung nakaraan, meron tayong tinatawag ng Ministry of Human Settlement na pinangunahan ng aking ina. At doon sa kanilang pag-aaral, ay nakita nila na ang pag-relocate ng isang grupo ay hindi sapat na magtayo lamang ng bahay. Kailangan ang gawin ay may paghahanap ng buhay, meron pang bilihan, may eskwelahan ng mga bata, may tubig, may kuryente, lahat yan. Ngunit sa ngayon, ay hindi masyadong nabibigyan ng pansin ng ating pamahalaan. Hindi na nabibigyan yung housing. Ang kakulangan ngayon sa buong Pilipinas ng pabahay ay labis sa 5 milyong kakukulang. Ang kailangan natin para mabigyan natin ng disenteng pamilyanan ang ating mga mamamayan. Ngayon ay homeless. At kung saan-saan lang napupunta, nagiging squatter, nagiging tinalamunan na naman. Kaya ito ay kailangan natin baguhin ang pulisya. Pagdating ng panahon, alam niyo po, kadalasan, kapag ang isang vice president ay binibigyan ng trabaho ng kanyang Pangulo, ang ay binibigyan yung housing. Kaya kung sakali, ganun ang mangyari po sa akin, asahan po ninyo, na itong pag-iisip na ang housing ay hindi lamang bahay, kung hindi lahat ng serbisyo na kinakailangan ng isang pamilya upang mabuhay ng disente. Ito, ganitong klaseng konsepto, ganitong klaseng prinsipyo ang ating ibabalik sa pagkakataon ng relocation. At yung mga inaantay ninyo ng mga retirement benefits, mga benepisyo para sa mga senior citizen ay dapat na ilabas na. Hindi na nila pwedeng sabihin na walang pondo. Dahil maraming pondo ngayon ang mga ng gobyerno. Sa dami ng pondo, hindi na nila nauubusin. Ang meron silang budget sa isang taon, kuminsan, pagkatapos ng isang taon, marami pang natira, hindi pa nila nauubos. Kaya hindi maaaring sabihin na kulang ang pondo. Kaya kung sakali na, sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, ako umalo po, bilang Vice Presidente, at mabigay sa akin ng housing, yun po ang ating gagawin. At yun po suporta para sa ating mga senior citizen. Yan ang ating ibigay. Dito lang po maintindihan bakit pinaalam ng senior citizen, puro teenager ang nakikita ko. Yung mga project na nakaraan, at yun ang aking sinasabi, yung mga relocation noon, ganun ang kanilang ginagawa dahil ang namumulungan ng human settlement ay yung aking ina. Ngunit, yung problema sa kakulangan ng hanapbuhay ng trabaho ay talagang isa sa pinakamalaking problema na hinaharap natin dito sa Pilipinas. Kaya naman, ang nangyari, ang dami sa ating mga kababayan ay napilitan umalis at maging OFW dahil walang makita ng disenteng hanap buhay para lang naman mapag-aral nila ang kanilang pamilya, para naman mapag-aral nila yung kanilang mga anak, para naman meron silang mga pag-asa sa magandang kinabukasan. Kaya po, kailangan natin sa susunod na administrasyon, kailangan natin ihanda ang ating mga manggagawa, ang ating mga nagtatrabaho. Kailangan ang gobyerno ang mauuna sa pagtulong sa kanila na makahanap ng trabaho. Paano gagawin yun? Isipin po ninyo, sa buong ekonomiya ng Pilipinas, 90% po ay ng manggagawa ng mga empleyado ay nasa private sector. Nasa mga negosyo po yan. Nasa nagtatrabaho sa malalaking korporasyon yan. Sa mga
ng trabaho sa ating ekonomiya ay yung tinatawag na small and medium size enterprise, small to medium enterprises. Yan po ang itinutukoy na nabanggit ng mga trabaho na ibinibigay. Kaya ang dapat gawin, ang aking magiging proposal ay dapat ang trabaho ng pamahalaan ay dahan-dahan ihanda ang ating mga manggagawa para kung ano man ang pangangailangan ng labor market, kung ano ang mga trabaho na hinahanap, kung ano ang mga profesyon, kung ano man ang mga professional na hinahanap ng ating mga employer, dapat ang ating mga magtatrabaho ay na-training na para alam nilang gawin ang trabaho na kailangan. Kung halimbawa, marami ang mga kailangan ay dito sa Pilipinas ay sa construction, ay dapat sa construction. Kung sa accounting, dapat turuan natin. Kahit na hindi dumaan na sa kolehiyo, basta mabigyan ng pagkakataon, mabigyan ng training. Yan ang maaaring gawin. Pangalawa, dapat may pautang para pagsimula ng kahit na mga maliliit na negosyo. Yung tinatawag natin na microfinancing. Yung microfinancing, dahil kaya tawag micro, dahil maliliit lang ang binibigay. Nagpapautang 5,000, 10,000, malaki din 20,000. Kaya mula doon magsisimula ang paghahanap buhay. Wala tayo ngayon ganun na ibinibigay na microfinancing na galing sa gobyerno. Dapat simulan natin yan. Pangalawa, yung infrastruktura ng ating bansa ay dapat para maging pundasyon para lumaki ang ating ekonomiya. Kulang ang paggastos ng ating pamahalaan ngayon sa ekonomiya, sa ating infrastruktura. Kaya hindi lumalaki ang ekonomiya, kaya naman hindi dumadami ang trabaho. Sa ganyang paraan po, sa palagay ko, basta't masimulan natin yung mga bagay na yan, ay makikita natin na hindi lamang na magkakaroon ng trabaho na para sa ating mga manggagawa dito sa Pilipinas, ay baka kung dumami na ng gusto yan, ay mapauwi na natin ang ating mga mahal sa buhay upang hindi na sila kailangan magsakripisyo sa ibang bansa at sila ay kasama na natin lahat na sa dito ulit sa Pilipinas. At tayo ay makikinabang sa kanilang galing, sa kanilang husay, sa kanilang tiyaga at sipag, sa kanilang ginagawa pagpatulong sa ating bansa. Ang nakikinabang ay ang taong bayan, ang bansa ng Pilipinas. Yun ang aking pinaplano. Sa palagay ko, pag nagawa natin yan, pag yung pulisiya na yan ay masimulan, makikita natin mas gaganda ang paghahanap ng hanap buhay. Hindi lamang para sa inyo, o hindi pati na sana yung mga OFW natin. Ang tanong ko po, kalangalan ng Senador, ano po ba ang paninindigan nyo kung sakaling dumating ang panahon na pagbabago ng ating Constitution? Kayo po ba ay sumasang-ayon na ang presidential system na ito, na napakagulo, ay pwede pa natin ito na isip natin ng order ng gobyerno sapagkat napakagulo ng ating partido, ng ating politika dito sa ating bansa. Maraming Senador. Salamat po. Maraming inalalapit na pagbabago sa Constitution natin. Ang problema, hanggang ngayon, hindi pumapayag yung palasyo na buksan ang Constitution at baguhin. Marami, naririnig natin ngayon na dapat baguhin ang sistema ng gobyerno at gawing federalism. Yung tinatawag na federalism. Ibig sabihin, panitibayin ang local government. Ako sangayon ako doon. Dahil ako galing ako sa local government. At ako, ang puso ko, nasa local government pa rin. Dahil kahit nasa national government na ako, lagi kong inaalala kung ano ang maaaring gawin ng national government para tulungan ng local government. Sa palagay ko, hindi natin kailangan palitan ang sistema. Kailangan lang natin palitan ang pulisiya na nangyayari ngayon na ang national government, ang kanilang pag-iisip ay sinasabi nila, kami lang ang marunong na mag-ayos ng problema.
Kami lang ang marunong na gumawa ng proyekto. Kami lang ang marunong na gumawa ng programa kahit sa isang man. Ako hindi ako sangayon doon. Dahil sinasabi ko, ang makakaayos ng problema sa mga iba't ibang lokal na mga komunidad, mga locality, ay ang tigadoon din. Kaya dapat ang national government, imbis na nag-uutos sa local government, dapat nakikinig sa local government at sinusuportahan ang local government. Sa ngayon, hindi po ganyan ang ating nakikita na nanggagaling sa administrasyon ito. Parang sinasabi ng ating mga leader sa national government, walang kakayahan ang mga local executive, at ang mga vice mayor, mga mayor, mga governor, wala, mahihinga yan. Kami lang ang marunong. Hindi po tama yun. Palitan po natin yung ganyang klaseng pag-iisip at tingnan natin, sa palagay ko, pag binigyan natin ng buhay ulit, pag binigyan natin ng pagkakataon ang ating mga lokal na leader, palagay ko, makikita natin ang pagsigla ulit ng ating ekonomiya, magsisimula po sa ilalim at dahan-dahan mararamdaman hanggang sa buong sambayanan. Yan po ang aking nakikita ng immediate solution. Hindi kailangan baguhin ng saligang batas, hindi kailangan gumawa ng bagong batas, hindi kailangan palitan ng polisiya. Basta kilalanin natin ulit ang local government. Ngayon, doon sa pag-charter change at doon sa pag-amenda sa konstitusyon, ako sangayon din ako doon. Sa palagay ko, yung konstitusyon natin ay dapat na muling pag-aralan. Dahil marami ng pagbabago dito sa Pilipinas, marami ng pagbabago sa buong mundo, kailangan tayo naman ay magbago din ang ating sistema upang tayo ay maaaring makilahok sa ekonomiya ng pamundo, ng buong mundo. Upang naman ang ating mga negosyo rito ay kayang makipagkompetensya sa negosyo kahit sa ampa. Yan po ang sinasabi ng economic provisions. Yung mga bagay-bagay sa loob ng konstitusyon na ukol sa ekonomiya, ukol sa mga ganyang klaseng issue tungkol na sa pagpatakbo ng ating ekonomiya. Bukod pa ron, doon sa charter change, kung magkakaroon sana man, ay tingnan na rin natin kung sa palagay natin, baka may mas magandang sistema kaysa sa itong magulong sinasabi ninyo. Baka pwede natin balikan yung dating sistema, baka makahanap tayo, makaisip tayo ng bago ulit, two-party system. Alam niyo po, para tayong political scientist na nag-uusap dito. Dahil, pinag-uusapan po namin yan, itong eleksyon nito, ito na yung pinakamagulong eleksyon na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi ako nabibiro, talagang ang gulo-gulo. Pero ang tanging nakikita, napupunan namin, ay parang yung partido, hindi na mahalaga, hindi na importante. Maalala ninyo, yung dalawa lang ang partido, NP, nasyonalista, at saka liberal. Diba? Yung mga tao, sinasabi, dito kami, dito sa lugar namin, liberal kami. At pag bumoto yan, mula Pangulo, hanggang Mayor, hanggang Konsyal, lahat, ipinoboto yung buong linya. Sa kabila naman, sasabihin, nasyonalista kami dito. Ganun din. Kung bumoto, buong line-up, pinubuo. Ngayon, nawawala na yung ganyan, sinubukan natin magkaroon ng tinatawag na multi-party system na maraming partido. Pero, ang naging problema ay yung partido ay nawalan na ng kahulugan. Ito ay parang nagsama-sama lamang para sa bawat eleksyon. Pagdating ng susunod na halalan, palit-palit na naman. Tingnan mo lang po ganito, ngayon sa 2016 na eleksyon, sa mga senador na tumatakbo, karamihan sa kanila ay hindi lamang nasa isang partido, kundi adopted dito sa isa, guest candidate dito sa isa, pati kami, pati mga presidential at vice presidential candidate ay nangangampanya hindi lamang sa partido namin, kung hindi sa partido ng ibang kandidato. Dahil nga, naging personal na lang. Palagay ko, masasabi natin na yung multi-party system hindi naging matagumpay dito sa atin, yung pagsubok natin. Kaya kailangan natin balikan
Dati ayaw ko yung two-party system. Dahil sabi ko, mas maganda yung marami para ano yung iba't ibang pag-iisip, dapat natin pakinggan, dapat may boses. Ngunit dito nga, sa nakita ko sa Pilipinas, dahil iniisip ko, bakit mas maganda na yung two-party system? Bakit? Dahil unang-una, kapag dalawa lang ang partido, lahat naman ang nasa loob ng partido, lahat yan may ambisyon. Gusto maging mayor, gusto maging governor, gusto maging senador, gusto maging presidente. Pero, sa loob ng partido, pagpipilian niya, titignan ng partido sino na ang pinakamagaling na kandidato para presidente. Kaya sabi halimbawa, 4 kayo, 3 kayo. Titignan talaga ng partido, pagpipilian sino yung pinakamagaling. Siya ang vice-presidente, ganun din, mga senador, piliin natin yung mga pinakamagaling. Yan ang ilalaban nila. Kaya pag inilalaban nila, yung nagiging line-up nila, yan na talaga ang pinakamagaling doon sa partido nyo. At sa kabilang partido, ganun din. Ang ilalaban nila, yung pinakamagaling din sa partido nila. Kaya pagka nagka-eleksyon, kahit sino man ang manalo, magaling, marunong. Yun na ang pinakamagaling nung nanggaling doon. Mababago na ang aking pag-iisip. At sa aking palagay, baka kailangan natin tignan na mabuti at baka kailangan na natin balikan ang two-party system. Tama po ang inyong suggestion.